Hi, hello everyone! Ayan, happy Sunday! Isang magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat, guys! Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, syempre. So ngayon, dahil Sunday at dahil tag-ulan, ayan, dapat madiskarte tayo sa buhay. So meron akong i-share sa inyo, guys, na isang napaka-viral na pagkain ngayon. Viral ito, guys, at trinay ko ng paulit-ulit at dahil masarap, i-share ko ngayon sa inyo. Ito ay bagay sa mga students, sa mga nagtatrabaho sa opisina, sa mga college, high school, elementary, o basta madiskarte kayo sa buhay, yung mga nagtatrabaho sa mga pabrika, ayan. At pwede rin ipa-order online, guys, kung gusto nyong mag-business, ayan. Dahil ito ay masarap at madaling gawin. So, ituturo ko sa inyo, guys, ang paggawa ng spam musubi. Ayan, isang Korean food, guys, na napakasarap at talagang patok. Patok talaga siya. So, bago ako mag-impisa ay welcome back to my channel. Ayan, Hilda Chavez Evio po, guys. Ayan. Please subscribe po at mag-watch po kayo at mag-like, comment na rin kung ano po ang mga suggestion ninyo at gustong sabihin. So, ayan, i-start ko na, guys, kung paano ko gawin at para naman ma-share ko sa inyo yung konting nalalaman ko dahil ito, guys, ay nakatulong sa akin. Oo, sure. Ayan. Mga student, ready kayo. Pwedeng-pwede nyo itong gawin. At sideline ito. Dito, makikita kayo at makakatulong ito sa inyong pag-aaral at makakatipid kayo. O, so, ayan, guys. Simulan ko na. O, ayan. Meron ako ditong bigas. Ayan. Meron ako ditong isang gatang na bigas at depende kung gaano karami lulutuin nyo. At syempre, hahaluan ko siya ng isang cup na glutinous rice o yung malagkit. Ayan. Kasi hindi naman ako gagawa ng purong malagkit kasi sobrang lagkit yun. Kaya hahaluan ko ng bigas. O, ayan. Syempre, meron ako ditong kaldero at isasalang ko. At mas maganda kung sa rice cooker ninyo iluluto. Ako naman kasi, dito na lang sa aking kaldero. Kasi eto yung mas madali kong laging nakalabas dito sa bahay. At pwedeng-pwede kayo, guys, gumamit ng Japanese rice. Kung kayo naman lang kasi ay walang Japanese rice, eto na lang ang gawin nyong paraan. Eto yung substitute na pwede nyong gamitin. Ayan. Kaya ito yung ginawa ko para mas madaling hanapin. Kasi medyo may presyo yung Japanese rice. At syempre, bago ko siya isasalang, lalagyan ko siya ng konting vinegar. At etong vinegar na ito, guys, ay para kontra panis. Hindi agad mapapanis ang inyong lulutuing kanin. Kasi kapag may suka, talagang nape-preserve siya. Hindi siya napapanis agad-agad, lalo kung pambaon or pambenta. Ayan, ito yung pinaka-preservatives ninyo. O, siyempre, salang muna at hintayin ko siyang maluto. Ayan, ihahanda ko na, guys, ang ibang gagamitin ko. Siyempre, meron ako ditong luncheon meat. Ayan. Kung may iba kayong gustong ipalit sa luncheon meat, nasa sa inyo rin naman yun. Pero the best po yung luncheon meat ang gamitin ninyo. Kasi yun talaga ang mas bagay dito at mas masarap. Nakakagaya yan, naka-ano na siya, naka-form na siya ng ganitong hugis. Kasi siyempre, pag gagamit ka ng ibang meat, medyo kokorte mo pa siya. Pero ito, talagang nakakorte na siya at hihiwa-hiwain na lang. Kasi yung gagawin kong pagkain ay ganito talaga ang hugis. Nasa inyo, guys, ako ng brand ang gusto ninyo. Basta ako, ganito yung gusto ko. Ganitong luncheon meat ang gusto ko. O, madali lang naman hanapin ang ganitong luncheon meat, guys. Makikita nyo talaga ito sa mga Korean groceries. Ayan.
Kahit sa ordinaryong grocery, basta makikita nyo yung ganito o kaya sa online, ayan. Ayan, naghiwa din ako na medyo maliliit. Ayan. At next na ay siyempre i-fried natin ng konting oras itong aking luncheon meat. Kasi ayaw ko naman na fresh from the can. Ayaw ko naman ng ganun. Yung galing mismo sa lata. Kahit na talagang ready to eat naman na ito mas maganda talaga i-fried natin ng konti. Nakasanayan na namin na lahat ng dilata na kakainin namin kahit ready to eat pa yan, iluluto pa rin talaga namin. Hindi talaga kami kumakain ng galing mismo sa lata. Yan, sabay ko lang ito. Kaya may ganitong medyo hiniwa kong cubes, guys, ay ilalagay ko ito dun sa isang design na gagawin ko naman. Yan, takpan ko lang saglit para mas maluto pa siya. Siyempre, kanya-kanya tayong paraan ng pagluluto. Kung gusto nyo ilagay ito na fresh, pwede naman. Nasa sa inyo yon. Pero mas maganda, guys, talaga i-fried nyo ng konti. At naku, kapag kayong mga student natutunan nyo yung mga ganitong diskarte sa buhay, talagang kahit allowance nyo na lang ay hindi nyo nahihingiin sa inyong mga parents. Sa panahon kasi ngayon, dapat madiskarte kayo kahit na kayang-kaya kayong bigyan ng mga magulang nyo ng allowance o pambaon. Dapat kayo rin mismo gumagawa ng sarili nyong paraan at diyan natututo na kayo. Mabuti nga ngayong panahon ng mga kabataan ngayon, ang daming magagandang paraan na pwedeng gawin. Samantalang noon, nung kami, ay nako, pahirapan. Dasal-dasal ka kumbaga sa bunging kalabaw. Ganon ang labanan noon. So ayan, meron ng sugar. Konting sugar. Brown sugar, guys, ang gamitin ninyo para mas magda-dark siya mamaya. At syempre, meron naman din itong soy sauce. Kaya dark talaga yung konting sauce na gagawin ko para dun sa luncheon meat. Ayan, ito na yung soy sauce. Konti lang. Tansyahin nyo na lang. Basta kung gaano karami ang inyong lulutuin. Ayan. Ketchup. Ayan, saidin ko lang ito at sayang naman. Ayan, parang walang-wala na matira. Dapat lahat ngayon inuubos. Huwag nag-aaksaya dahil mahirap nga ang buhay. O, ayan. Konting water. Mix lang ito, guys. At ibubuhos ko ito doon sa pina-fried ko. Kung bakit may ganito, guys, para medyo mag-sauce siya. Kasi ito yung magbibigay ng mas masarap na lasa habang kinakain nyo. Habang kinakain mo yung iyong spam musubi, ay parang kumakalat siya kapag habang kinakain. Talaga nyo nagbibigay ng sarap dun sa kanin niya. Ayan, buhos ko lang dito. Para lumapot itong aking luncheon meat. Kahit malasa na nga itong luncheon meat, dahil lalagyan ko ng ganito, mas lasa siya kapag ilalagay ko dun sa kanin. Kaya napakasarap talagang ibaon. Nung una ko natikman to, talaga nagustuhan ko, kaya ginawa ko na. Pwede rin ito, guys, sa mga parties. Kapag meron kayong handaan, may salo-salo ang inyong pamilya o gusto ninyo mag-contribute ng pagkain kapag merong handaan o meron kayong get-together ng inyong mga kaibigan, mas masarap ito dalhin. Mas magandang i-share nyo yung ganitong food sa inyong salo-salo kasi talagang hindi kayo maluluma o mapapahiya. Masarap siya. O, ayan, meron naman ako ditong itlog. 2 itlog ito, guys. Ipa-fried ko na rin dito sa pan na to kasi para sumama yung lasa nung nilagay kong sauce. Etong egg na ito, ang purpose nito kaya merong ganito, isasama ko rin siyang palaman.
Kasi ito talaga ang partner niya. Luncheon meat saka fried egg. O, di ba? Medyo may kulay na siya kasi dumikit yung lasa nung nilagay kong sauce kanina. Ayan, ito na yung aking rice na may malagkit at malamig na siya. Napalamig ko na. O, lalagyan ko siya ng sesame oil. Marami namang nabibili dyan. Ipagtanong nyo lamang. Lalagyan ko ng sesame itong kanin ko. O, diba guys, isipin nyo nga, ito yung mga sinangkap dito. Talagang masarap siya. Kasi ako naman, kapag meron akong natitikman talagang pagkain, sinishare ko dito, binablog ko na talaga siya para matutunan nyo rin. O, meron ako dito seaweed. Ayan, malapad itong seaweed na bibili din ito sa mga Korean stores. Ayan, marami. O kaya sa online, bumili kayo. Ito yung seaweed na ginagamit sa sushi. Ayan, gupitin nyo na lamang kasi malapad siya. O, eto yung aking hulmahan. Etong hulmahan ko na ito guys, ay nabili ko online. Ayan, pwede kayong bumili online o kung meron kayo nakita sa pamilihan na binibilihan ninyo, ito lang siya, ganito. At kung wala naman kayong hulmahan na ganito, pwede na yung lata na pinagtanggalan dun sa luncheon meat. Yun ang gawin ninyong hulmahan. O, ayan. Kanin, tapos, nilagay ko yung luncheon meat sa egg. Tsaka lalagyan ko ng konting mayonnaise. Kailangan nyo ng mayonnaise, guys. Ito yung combination talaga niya. Luncheon meat, egg, fried egg, ayan. Ilalagay natin sa taas at i-roll ng ganito. O, diba? Ganyan lang. O. Tapos ito, guys, kung gusto ninyong talagang ibenta, maghahanap kayo ng pambalot dito. Pwede yung mga baking paper, ayan, plastic. Basta yung safe na gamitin sa pagkain ng mga plastic. Ganito lang magiging forma niya. Ayan. O, ayan, ulit-ulit lang. Try nyo guys ibenta. Yung mga student dyan, try nyo ito. Tsaka, tatangkilikin niya ng mga kasamahan ninyo sa school o kaya sa trabaho. Kasi nga, madaling kainin, tsaka masarap. Kasi, ano na siya eh, kumpleto, may ulam na may kanin pa. Dalawang ganito lang, busog na sila. Tsaka, talagang mabigat sa tiyan. Hindi ka talaga gugutumin kapag ganito yung kakainin mo sa iyong lunch or breakfast, ayan. Tsaka hindi mahirap ibenta. Hindi siya mahirap dalhin. O, di ba kapag nagtatrabaho kayo o kaya nag-aaral, may 10 kaklase kayo na o-order ng ganito, o di ba malaking bagay 'yon? Hindi mahirap dalahin kasi magaan. Tsaka yung kakain naman ito, hindi naman siya masasatisfy sa isa lang. Mga 2 o 3. Kaya papatok talaga ito. Magnegosyo na kayo. Subukan nyo. Yan, ulit-ulit lang yan. At kung meron pa kayong alam na ibang design o pang toppings na alam nyo mas masarap, pwede nyong ilagay. Pero ang talagang masarap, ganito lang. Ganito lang ang partner-partner. Ito lang talagang tamang sangkap para sa ganitong pagkain. O, yan. At ito yung sesame seed. Meron pa siyang sesame seed, ha? Pwede rin naman wala kung ayaw nyo. O, ayan. Di ba? Ang ganda ng presentation. O, hindi ko binalot kasi kakainin namin ito. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung gagawin yung business, babalutin nyo. O, next naman ay, eto naman, ang aking huhulmahin. Onigiri ang tawag dito sa pa-triangle na shape. Dito ko ngayon ilalagay itong hiniwa-hiwa kong maliliit na luncheon meat. At may kasama na ring chinap-chap na egg ito. O, ganyan naman yan. Diba, napakaganda. O, ganito lang kasi ang
nakaugalian naming mga pagkain na kinakain. Yung ang liliit, ayan, ang kokonti. Ganun po kami kumain dito sa bahay. Sapat na kami sa ganito. Ayan, kaya sa konting pagkain, satisfied na po kami dito. Yung ganito talaga kami. At ganito yung mga sukat ng pagkain na kinakain namin. Maliliit. O yan, sa isang ganito, busog na nga ako eh. Pwede na ito sa akin na lunch ko. Isang ganito. Saka isang basong tubig, ayan. O biruin nyo guys, ganyan lang yung ikakabusog ko talaga. O. Alam niyo yung mga Japanese, ganun lang sila eh. Konti-konti, ayan. Hindi sila talaga madamihan kumain, magbaon. Makikita nyo kapag sa Japanese, pagka sila kumakain, uso sa kanila yung may lalagyan silang mga cute. Tapos may mga division yan. May konting kanin, konting gulay, konting karne. Puro konti. Pero lahat yun, nandun na pasok lahat yung masustansyang pagkain, nandun lahat sa pagkain nila. Try nyo din guys, kumain ng konti lang, konti-konti. Kahit maya't maya, basta konti-konti. Talaga maiiwasan ninyo yung paglobo ng katawan nyo. Tsaka maraming matatanggal na sakit-sakit. Kesa dun sa kumakain ng sobra-sobra o madamihan. Sabihin na naman ng iba dyan, ano naman ang pakialam mo, hindi naman ikaw nagpapakain. Yun lang naman guys, ay opinion ko. Kung kaya nyo rin lang naman gawin. Kasi sa panahon nga ngayon, ang unang kinasasama ng katawan natin ay sobra-sobrang pagkain. Ayan na, ito na yung aking nagawa. O, di ba? Ayan, sosyal. Saka yung mga bata, gusto nila ito. Hindi nila ito aayawan, promise. Yung mga mamis dyan, gawin nyo ito para sa inyong mga kids. Ayan, pwede nyo rin ipabaon sa kanilang recess, sa school, para hindi bili ng kung ano-ano. Isang ganito lang, busog na yung bata. And so, ayan, natapos ko na yung aking spam mosobi. Nakita nyo naman kung paano ginawa. Ganun lamang, sundan nyo. Napakadali, kahit yung mga bata, mga high school student, kaya nilang gawin yon. Ayan, ang mga sangkap naman, hindi mahirap hanapin. Try nyo yun, guys. Kayong mga nag-aaral, yung mga student na tinutulungan ko sa kanilang pag-aaral, itry nyo to. Para sa inyo ito, sinashare ko. Kasi pwede nyo ipa-order yan sa inyong mga kaklase, sa inyong mga teacher, mga kaibigan, o kaya sa mga katrabaho. Pwedeng-pwede. Halimbawa, nasa trabaho kayo ngayon o nasa school, magpa-order na kayo. Ayan, tapos kinabukasan dalhin nyo. At ang technique doon para hindi kayo mapapanisan, ay yung nga, lalagyan nyo ng konting vinegar yung inyong kanin na isasaing para tatagal at hindi mapapanis. So ayan, maraming salamat sa inyong panonood guys at sana ay nakatulong ako sa inyo. Ayan, please subscribe po uli para po sa mga estudyanteng tinutulungan ko po. Marami po sila. Kaya para maipagpatuloy ko po yun, ay tulungan din po ninyo ako. Humihingi pa ako ng tulong sa inyo guys. Watch lamang at wala naman pong bayad ang panonood. Supportahan nyo po ako para makapag-support ako palagi dun sa mga bata. Ayan, maraming salamat guys. God bless at till my next video.